inner and outer CB joints. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, may na-question lang sa akin no, na related sa CB joints. 140,000 kilometers na daw yung natakbo ng kanyang sasakyan at ang recommendation ng kanyang mechanic ay palitan yung kanyang outer CB joints. Pero iniisip niya baka daw mas okay na buong assembly na yung palitan. Okay, ganito mga paps no. Pwede ko sabihin na mas matibay ang inner CB joints, ito yung malapit sa transmission, than sa outer. Okay, outer CB joints, ito yung malapit sa gulong. Mas matibay ang inner. So, kung i-ratio ko yan, pwede kong sabihin nakapagpalit ka na ng 4 na sa outer CB joints bago pa masisira ang inner CB joints. So, ganun yung ratio. So, kung ang tanong is kailangan mong bumili ng isang assembly, hindi naman. Especially 140,000 kilometers, siguro baka ito lang yung first time mo magpapalit yan o pangalawang beses pa lang. So, hindi mo pa kailangan palitan yung buong assembly. Kasi yun, medyo mahal din yan. Pero, yun, kung may sakali mang merong sign na sira na yung boots na lang yung palitan mo. Then yung grasahan lang ulit para maging maayos, no? Well, by the way, iba yung grasa ng CB doon sa ordinaryong grasa. Mas okay na gumamit kayo talaga ng grasa na pang CB joints, no? Pero kung wala, wala kayong choice, grasa lang yung gamitin niyo. Pero iba yung grasa niyan. May special na grasa para dyan, ano? So, yun. Ano nga pala yung mga sign, ano, na may problema na kayo sa CB joints, no? Well, isa sa pinaka-sign dyan is pag tinignan nyo physical, pwede nyo makita yung kanyang rubber, punit na. So, nagtatagas na yan ng grasa. Then, pag pinull turn ninyo, okay, pull turn, then tinakbo nyo ng dahan-dahan, pwedeng makarinig kayo dyan ng parang tuk-tuk sounds o tik-tik sounds, no? Pag inaandar nyo ng dahan-dahan, pwedeng pakanan o pakaliwa. Advice ko sa inyo, Paps, no, kung meron na kayong ganyang nararamdaman o naririnig, ipagawa nyo na kagad. Kasi once na bumigay yung CB joints, there's a tendency na tumirik yung inyong sasakyan o hindi na siya tumakbo kahit ayos pa yung kabilang side. Okay? So kumbaga, mas maganda pag may narinig na kayong ganong sounds na parang pag nililiko ko, tas inaandar ko ng dahan-dahan, parang may narinig akong tik-tik sounds o tuk-tuk sounds. Parang clock yun eh. Habang iniikot mo o umaandar ka ng dahan-dahan, dire-diretso yung tunog niya. Okay, so yun yung pinaka-indication nun. So pwedeng pakanan yan or pakaliwa. Basta naka-full turn, yun yung pinaka-indication. Then eventually, pag napabayaan nyo yan, pwede kayong itirik. Okay, so yun. Ang pinakabuhay talaga niyan mga paps, no, minsan napapabilis masira yan pag yung kanyang boots nabutas, then napasok ng tubig. So kakalawangin yun, then eventually masisira. Actually, yun ang isa sa mga prevention, ano, para hindi masira yung CB joints. Pag nakita nyo ng butas yung boots, palitan nyo na. Kasi pag napasukan ng tubig yan, there's a possibility na masira yung CB boots. So yun yung tanong, ano, okay bang palitan yung buong assembly o yung CB joints lang na sira? Advice ko dyan mga paps, no, kung ano lang yung sira, yun lang yung palitan mo. Hindi mo na kailangan bilhin yung buong CB boots. Except, na nabanggayan, no, or na-gutter, na talagang bumaliko yung CB joints, palitan mo na ng buo. Pero kung in a normal use na o normal na nasira, hindi naman. Halos hindi pinapalitan yan. So yung mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.